Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. May kaibigan tayo na ang turing natin ay parang isang tunay na kapatid at minsan meron din tayong kaibigan na lihim nating minamahal. Pagmamahal na hindi natin masabi sa kanila dahil sa pagkakaibigan na gusto nating ingatan. Dear Papa Dudut, masarap magkaroon ng kaibigan lalo na kung may espesyal siyang puwang sa puso mo. Ayun nga lang ay hindi lahat ng puwang na iyon ay pwedeng mapunan lalo na kung may iniingatan kang tiwala at pangako mula sa ibang tao. Magandang gabi Papa Dudut, at sa mga kaistorya na kagaya ko ay walang pinapalampas na gabi pagdating sa iyong YouTube channel. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Randy, 29 years old. Nakatira dito sa Makati at nagtatrabaho sa isang industrial corporation. Papa Dudut, nagkakilala kami ng best friend kong si Nina noong nasa elementary pa lamang kaming dalawa. Transfer siya noong nasa grade 2 pa lamang kami at isang maliit na pantasa ang naging daan para magsimula ang pagiging magkaibigan namin. Magkatabi ang upuan naming dalawa at habang nagsusulat kami sa kanya-kanya naming papel ay naputol ang lapis na ginagamit niya. Mabuti na lamang at may dala akong pantasa noon, kaya nagawa kong tasahan ang lapis niya. Nagpasalamat siya sa akin at mula noon ay naging malapit na kaming magkaibigan. Papa Dudut, ang friendship na iyon ay nadala namin hanggang sa magkolehiyo kaming dalawa. Palagi pa rin kaming magkasama lalo na at nasa isang university lamang kami. Dahil doon ay hindi ko na napigilan ang puso ko na mahalin siya. Pero pinigilan ko ang sarili ko na sabihin iyon sa kanya kasi natatakot ako na masira ang magandang samahan namin na nasimulan na namin ng ilang taon. Papa Dudut. Pinsan, uy, ikaw nga yan Randy, bati sa akin ng isang lalaki. Kasama ko noon si Nina sa kantin para sabay kaming mag-lunch. Joel, anong ginagawa mo dito sa university? Pakilala ko sa kanya. Dito na ako mag-aaral kasi may bagong business si Papa dito. Kaya ayon, kasama kami ni Mama at ng mga kapatid ko na lumipat dito sa Maynila, tugon ni Joel. Sino pala yung kasama mo o girlfriend mo? Tanong pa niya. Ay nako, hindi ako girlfriend ni Randy, natatawang tugon pa ni Nina. Hindi ko siya girlfriend, si Nina iyan, best friend ko. Nina, si Joel, pinsan ko, pagpapakilala ko. Nice to meet you, Joel. Sorry, may laman pang pagkain ng bibig ko. Gutom na kasi ako. Natatawang sabi pa ni Nina. Ayos lang. Maganda ka pa rin naman kahit may ketchup ka na nasa gilid ng labi mo. Pansin pa ni Joel. Hala, talaga ba? Ano ba iyan? Nakakahiya naman. Nakita mo pa? Nahihiyang wika ni Nina. Okay lang. Ang cute mo nga eh. Ito ang tissue, pag-abot ni Joel sa kanya. Papa Dudut, nasa high school na kami ni Nina nang maramdaman ko na may gusto na ako sa kanya na higit pa sa isang kaibigan. Aamin na ako dapat noon. Kaya lang ay namatay naman ang isa niyang kapatid dahil sa sakit nito sa baga. Kaya naman ang sabi ko noon ay hindi pa iyon ang oras para sabihin ko sa kanya ang nararamdaman ko hanggang sa lumipas nga ang mga taon. Nakontento na lamang ako na isang kaibigan lang ng babaeng mahal ko. Pero siguro'y may pangyayari talaga na bigla na lamang gigising sa mga sarili natin at ipaparealize sa atin ang mga bagay na dapat ay matagal na nating ginawa. Ang umamin tayo sa tunay nating espesyal na nararamdaman para sa isang tao, Papa Dudut. Si Joel ang pinaka-close ko sa mga pinsan ko noong mga bata pa lamang kami. Kapag kasi nagbabakasyon kami ng pamilya ko sa Ilocos, doon kami sa bahay nila tumutuloy. Si Joel naman ay bihira lamang pumunta ng Maynila noon, kaya iyon ang unang beses na nakilala niya si Nina. At sa mga tingin pa lamang na ginawa ng pinsan ko kay Nina, alam ko na tinamaan na kaagad siya sa best friend ko. Wala naman kasing lalaki ang hindi magkakagusto kay Nina. Bukod sa maganda na malambing pa siyang magsalita, kaya hindi na ako nagulat nang magpatulong sa akin si Joel na pormahan si Nina.
At kahit nagseselos ako ng mga oras na yon ay tinulungan ko pa rin ang pinsan ko na mapalapit kay Nina, Papa Dudut. At hindi nagtagal ay niligawan na nga ito ni Joel. Ako talaga ang naging tulay para mas makilala nila ang isa't isa. Naging tulay din ako para mahulog ang loob ni Nina kay Joel. Ginawa ko ang lahat ng paraan para mapasagot ni Joel ang best friend ko. At hindi ako nabigo dahil dumating ang araw na sinagot na rin ni Nina ang pinsan kong si Joel. Alam mo Randy, bakit ko pa papakinggan ang explanation niya? Kitang-kita ko naman ng panloloko niya sa akin. Nakayakap siya doon sa babae nang makita ko sila. Malapit sa pinagtatrabahuhan niya. Doon pa talaga nila napili na magharutan. Hindi man lang sila pumunta sa tagong lugar para hindi ko kaagad sila nahuli. Naiinis na wika pa ni Nina. Nina, mali ka kasi sa iniisip mo. Nakayakap yung babaeng katrabaho ni Joel sa kanya kasi sinaktan ito ng ex-boyfriend nito na sumugod sa kanila. Nakita kasi ni Joel na sinampal nung lalaki yung katrabaho niyang babae kaya sumugod siya para ipagtanggol yung babae, ang wika ko naman. Nagkaroon kasi ng LQ sina Nina at Joel kaya gumagawa ako ng paraan na magkaayos silang dalawa. Ha? Totoo ba yung sinasabi mo? Gulat na tanong pa ni Nina. Siyempre naman, nasapak pa nga ng 2 beses ni Joel bago umalis yung lalaki at iniwanan sila. Kung titingnan mo lang ulit sila ngayon, meron siyang malaking pasa sa kanang pisngi niya. Hindi mo siguro iyon kaagad napansin kasi nga ay naggalit ka kaagad sa kanya. Ang wika ko. Baka naman pinagtatakpan mo lang yung pinsan mo Randy. Nag-effort ka pa talaga na gumawa ng kwento para lang sa kanya ha, duda ni Nina. Bakit ko naman gagawin niyon kaibigan kita? Siyempre hindi ko naman ipagpapalit ang ilang taon na friendship natin para lang gumawa ako ng peking kwento. Nina, nagsasabi ako ng totoo. Bakit kasi hindi mo na lamang muna kausapin si Joel para makita mo ang pasa sa pisngi niya? Iyon ang katibayan na hindi kanya niloloko. Pinagtanggol niya lang talaga yung katrabaho niyang babae mula sa pananakit ng boyfriend nito, paliwanag ko. Kasi naman akala ko may relasyon talaga silang dalawa nung babae na yon. Hey, nag-guilty tuloy ako. Nasaan ba si Joel ngayon? Pupuntahan ko siya para makapag-usap na kaming dalawa, ang wika pa ni Nina. Papadudot, mula nang magkaroon ng relasyon si Joel at Nina, pinag-aralan kong kalimutan ang anumang nararamdaman kong espesyal para sa best friend ko. Pero kagaya nga ng sabi nila, hindi madaling turuan ang puso dahil hindi ko rin nagawa lalo na at palagi nila akong kasama. Kahit nga makapagtapos kami ng pag-aaral, magkakasama pa rin kaming 3. At sa tuwing nagkakaroon sila ng pagtatalo, ako ang gumagawa ng paraan para magkaayos silang dalawa. Literal na naging tulay nila ako sa simula at pagtibay ng kanilang relasyon. Hindi ko kasi matiis na nakikitang umiiyak si Nina dahil kay Joel. At hindi ko rin naman matanggihan kapag humihingi ng pabor sa akin ang pinsan ko. Kaya naman kapag tumagal pa ang pag-aaway nila, ay ako na mismo ang mag-iisip ng paraan kung paano sila magkakabati. Pwedeng gagawa ko ng tula para kay Nina at sasabihin ko na si Joel ang nagsulat. O kaya naman ay papayuhan ko si Joel na intindihin si Nina sa tuwing mainit ang ulo nito at kung ano-ano pa para lamang magkabati na silang dalawa. Papadudot. Papadudot, aaminin ko na may bahagi sa sarili ko ang nasasaktan pa rin noon dahil nananatili akong nakatali sa relasyon ng 2 taong importante sa buhay ko. Kaya nga nung umpisa talaga ay sinubukan kong umiwas sa kanila. Sinabi ko na palagi lang akong busy sa ibang bagay kaya hindi ko na sila nasasamahan pa. Pero hindi ko rin kasi sila matiis lalo na kapag sabay silang nangungulit sa akin na sumama ako sa mga lakad nila. Hindi ko matiis ang best friend kong si Nina. Kaya naman papadudot, literal na naging third wheel talaga ako sa mga date ni Nina at Joel. Nakakainis at nakakainggit noong umpisa. Pero syempre masaya ako para sa kanilang dalawa dahil nakita ko kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Kahit may mga oras na nagtatalo sila tungkol sa maliit na bagay, wala namang isa sa kanila ang bumibitaw. Lalo na at kasama nila ako na tumutulong na tumibay pa ang relasyon nila.
Naisip ko na siguro nga instrumento lang talaga ako sa love story nilang dalawa. Nandoon lamang ako para pagtibayin pa ang relasyon nila. Papa Dudut, grabe, bilib na talaga ako sa'yo. Halos lahat yata ng tungkol kay Nina natatandaan mo ang wika ni Joel. Birthday noon ni Nina at ako ang nagsasuggest sa pinsan ko na regaluhan ng electric keyboard si Nina na sobra nitong nagustuhan. Ganun talaga. Ang tagal na rin naming magkaibigan kaya kilala ko na talaga siya. Wika ko. Pinsan, thank you talaga ha. Hindi lang para sa pagtulong mo sa surprise birthday party na inihanda ko kay Nina. Salamat kasi kung hindi dahil sa iyo baka hindi ko napasagot noon si Nina at baka hindi rin tumagal ng ilang taon ang relasyon naming dalawa, wika niya. Joel, ikaw pa rin ang gumagawa ng paraan para tumagal kayo ni Nina. Naging maingat ka sa relasyon ninyong dalawa at nakita ko kung gaano mo siya minahal. Kaya hindi ako nagsisisi na tinulungan kitang mapasagot siya noon. Basta pinsan, tuparin mo yung pangako mo na kahit kailan ay hindi mo sasaktan ang best friend ko. Paalala ko sa kanya. Oo naman pinsan, kasi sa totoo lang si Nina na yung babae na gusto kong makasama sa panghabang buhay, kaya makakaasa ka. Tutuparin ko rin ang mga pangako ko sa iyo. Tugon naman ni Joel. Papa Dudut, isa sa mga dahilan kung bakit nagdesisyon akong manatili bilang best friend ni Nina kahit nasasaktan at nagseselos ako ay yung gusto kong makasigurado na magiging masaya siya sa piling ni Joel na hindi siya sasaktan ng pinsan ko at gusto kung masigurado na nasa tamang tao ang babaeng pinakamamahal ko. Kaya iyon ang naging pasimpleng paraan ko para masigurado ang kaligayahan niya. Bago manligaw noon si Joel kay Nina, ay tinanong niya kung may gusto ba ako sa best friend ko, Papa Dudut. Nag-deny ako kasi nga alam ko na may gusto na siya dito. Nangako naman siya sa akin na hindi niya sasaktan si Nina kaya nagpaubaya na ako sa kanya. Isang pagpapaubaya na hindi ko pinagsisisihan dahil saksi ako kung gaano kamahal ni Joel si Nina ni minsan ay hindi nagloko ang pinsan ko. Lagi rin itong gusto na sinusurpresa si Nina. Nagse-search pa siya sa internet kung saan sila pwedeng pumunta o mamasyal dahil palagi niya raw gustong gumawa ng mga bago at masayang alaala kasama ang babaeng mahal niya. Saksi ako kung paano napapasaya ni Joel ang best friend ko. At syempre palagi akong tumutulong sa kanya para maging successful yon. Salamat talaga pinsan. Paano na lamang kami ni Nina kung wala ka? Ang wika ni Joel habang nagiinuman kaming dalawa. Ano ka ba? Sa inyo lang din naman nakasalalay ang relasyon ninyo. Nakaalalay lang ako sa inyong dalawa, wika ko. Pero kung hindi dahil sa iyo, baka bumitaw na ang isa sa amin. Alam mo namang napapadalas ang pag-aaway namin itong mga nakaraang buwan. Pero lagi ka nandyan para pagbatiin kami. Salamat talaga pinsan. Wika niya pa. Alam mo pinsan, kanina ka pa nagpapasalamat sa akin. Ano bang meron at parang ang drama mo ngayon? Lasing ka na yata? Natatawang sabi ko. Uy, hindi pa. Nagsisimula pa nga lang tayo. Ang dami ko lang na-realize nitong mga nakaraang araw. Kasama na nga doon yung pagiging tulay mo para mapasagot ko si Nina. Kaya nga malaki ang utang na loob ko sa'yo. Maraming salamat talaga, madramang sabi niya. Naninibago talaga ako sa'yo, Joel. May gusto ka bang sabihin sa akin? Tanong ko. Lumabas na kasi yung resulta ng laboratory check-up ko last week at nalaman ko na may blood cancer ako. Stage 3 na, tugon niya. Anong sabi mo? Cancer. May cancer ka, Joel. Seryoso ba yan? Huwag mo namang i-good time ng ganyan ang pinsan mo. Hindi nakakatuwa, nag-aalang sabi ko. Kung pwede nga lang na isang malaking joke na lamang ang sakit ko. Kaya lang hindi may cancer talaga ako, Randy. At ngayon pa lang ay natatakot na ako. Hindi dahil sa pwedeng akong mamatay, kung hindi dahil ayoko pang maiwan si Nina, marami pa kaming pangarap. Marami pa kaming mga plano sa buhay. At ngayon ay hindi ko alam kung magagawa pa ba naming tuparin ang mga pangarap namin dahil dito sa sakit ko. Malungkot na tugon niya. Papa Dudut.
Pinigilan ko ang sarili ko na maluha nang malaman ko ang tungkol sa sakit ng pinsan kong si Joel. Alam ko kasi na sa mga oras na iyon ay kailangan niya ng taong pwedeng magbigay sa kanya ng lakas ng loob. At dahil sinabi niya na ako ang kauna-unahang sinabihan niya ng tungkol sa sakit niya, alam ko na sa akin niya gustong kumuha ng lakas ng loob. Kaya naman binigay ko ang lahat ng mga salita sa kanya noon na alam kong pwedeng makapagpagaan ng bigat na nararamdaman niya kahit papaano. Hindi ko lang talaga maisip, Papa Dudut, kung bakit sa dinami-dami ng masasamang tao sa mundo si Joel pa ang tinamaan ng ganoong klase ng sakit. Mabuting tao ang pinsan ko. Mabait siyang anak sa mga magulang at kapatid niya at mapagmahal siyang boyfriend kay Nina. Kaya nga naging kampante na ako sa relasyon nilang dalawa dahil alam kong hindi masasaktan si Nina dahil sa kanya. Hindi deserve ni Joel ang magkasakit ng ganoon. Hindi niya deserve ang mahirapan dahil napakabuti niyang tao. Papa Dudut. Papa Dudut, humingi ng pabor sa akin si Joel na samahan siyang sabihin kay Nina ang tungkol sa sakit niya. Nasa bahay kami noon at nagluluto ako para sa kanilang dalawa. Nagtaka pa si Nina kasi wala raw siyang alam na okasyon. Sinabi ko lang na may nangyaring maganda sa trabaho ko kaya ako nagluto para sa kanila. Malaki ang ngiti sa mga labi ko habang nakaharap sa kanila ni Joel. Pero ang totoo ay naiiyak na rin talaga ako. Hanggang sa dumating na nga ang oras na sinabi na ni Joel kay Nina ang tungkol sa sakit niya. Papa Dudut. Kagaya ng inaasahan ko, halos mapahagulhol na si Nina nang malaman niya ang katotohanan. Doon na siya niyakap ni Joel at naiyak na rin ito. Ako naman ay nagpaalam na lalabas lang para bumili ng maiinom namin. Hinayaan ko silang dalawa na suluhin ang mga oras na yon habang ako ay lihim na umiiyak na rin dahil sa awa na nararamdaman ko para kay Joel. Nasasaktan ako para sa kanilang dalawa. At pagkatapos ng araw na iyon, kasama nila ako sa lahat ng therapy at check-up na ginawa para sa pinsan ko. Nanghihina rin talaga ako pero pilit akong nagpapakatatag. Alam ko na malalampasan ni Joel ang pagsubok na yon. Kaya lang ay ramdam ko rin sa kanya na unti-unti na siyang pinanghihinaan ng loob. Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Ang sabi naman ng doktor, pwede ka pa rin gumaling, hindi ba? Tanong ko kay Joel. Oo nga, pero hindi ko naman hawak ang kapalaran ko, Randy. Sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Iba na ang dinadamdam ko ngayon. Gusto pang lumaban ang isipan ko pero ang katawan ko, nararamdaman ko na malapit ng sumuko, malungkot na tugon niya. Joel, huwag ka namang ganyan. Alam ko na malakas ka kaya malalampasan mo to. Magpakatatag ka please. Pakiusap ko. Yun naman ang ginagawa ko ngayon kaya lang ang hirap eh. Ang hirap kasi kahit gaano ko kagustong lumaban, yung katawan ko ay unti-unti talagang bumibigay. Randy, ayoko pa talagang sumuko pero anong magagawa ko kung hindi ko na talaga kaya? Sabi pa niya. Joel, lumalaban pa kami ni Nina. Lumalaban pa kami ng pamilya mo. Kami ng mga taong nagmamahal sa iyo kaya huwag ka naman sanang mawalan ng pag-asa. Ang sabi ko naman sa kanya. Hindi naman ako nawawalan ng pag-asa. Siguro medyo pinanghihinaan lang ako ng loob at natatakot ako sa pwedeng mangyari. Natatakot ako na bigla na lamang akong mawala nang hindi man lang nakapagpaalam ng maayos sa inyong lahat. Kaya bago pa mangyari iyon, ay hihingi sana ako ng pabor sa iyo. Alam ko na napakalaki na ng utang na loob ko sa iyo. Pero Randy, hindi ba tinupad ko naman ang pangako ko sa iyo? Namamahalin ko ang best friend mo at hindi ko siya sasaktan kahit kailan? Baka naman sa pagkakataon na ito, ikaw naman ang pwedeng mangako sa akin? Kapag nawala na ako, sana mahintay mo si Nina na maging handa ulit para masabi mo na sa kanya ang totoong nararamdaman mo. Ang sabi pa ni Joel. Ano ba yung sinasabi mo, Joel? Gulat na tanong ko. Alam ko naman Randy, hindi ako manhid para hindi mapansin na may special kang pagtingin para kay Nina. Kaya nga palagi ako nagpapasalamat sa iyo kasi kahit mahal mo ang best friend mo, ay pinaubaya mo pa rin siya sa akin. Kaya naman sana kapag wala na ako sa tabi niya, huwag mong hayaan na ikulong niya sa kalungkutan ang buong mundo niya. Ikaw lang ang pwede kong asahan, Randy.
Ikaw lang ang pwedeng maging daan para magawa ni Nina na tanggapin na hindi para sa amin dalawang salitang habang buhay, tugon pa ni Joel. Papa Dudut, ni minsan ay hindi ko naisip na pwedeng maunang mawala si Joel sa amin. Ang sakit lang kasi nakita namin kung paano siya maghirap dahil sa sakit niya. Pilit siyang lumalaban noon kahit nahihirapan na siya. At sa lahat ng oras na nasasaktan siya o nahihirapan, hindi niya iyon pinapakita kay Nina. Mas okay pa sa kanya na makita ang totoong dinadamdam niya kesa kay Nina. Kaya nga nang kausapin niya ako noon na parang nagbibilin at nagpapaalam na siya, hindi ko na napigilan ang sarili ko na maluha, Papa Dudut. Ang pagpaparaya at pagpapaubaya kay Nina para kay Joel ang desisyon na kahit kailan ay hindi ko pinagsisihan na ginawa ko. Dahil tama ako na pinagkatiwala ko kay Joel ang puso ng babaeng mahal ko. Naging saksi ako kung gaano niya minahal si Nina at handa akong magparaya para sa habang buhay nilang kasiyahan at pagmamahalan. Ayun nga lang ay mukhang hindi pa para sa kanila ang habang buhay ng mga panahon na yon. Dahil dumating ang araw na tuluyan na rin kaming iniwan ni Joel. Lahat kami ay nahirapan sa pagkawala niya. At ang pinaka naapektuhan doon si Nina. Nina, naiintindihan ka naman namin pero sana naman maintindihan mo na hindi mo kailangang suluhin ang sakit na nararamdaman mo, ang wika ko. Bakit? Ano bang alam mo sa nararamdaman ko ngayon? Wala ka naman sa sitwasyon ko. Inis na sabi pa ni Nina. Oo nga, pero hindi lang naman ikaw ang nawalan. Kami rin, ako. Alam mo kung gaano ka-importante si Joel para sa akin, Nina? Please, huwag mo namang pahirapan ang sarili mo kasi kahit ako ay nahihirapan kapag nakikita kang nagkakaganyan. Nasasaktan din ako kasi ayoko nang nahihirapan ka, ang sabi ko naman. Randy, hindi mo na ako kailangang intindihin pa. Wala na si Joel kaya wala nang dahilan para mag-alala ka pa sa akin. Alam ko naman na ginagawa mo lang ito dahil binilin ako sa iyo ni Joel. Kaya tigilan mo na ang ginagawa mo, Randy. Pag-iyak pa ni Nina. Nina, hindi ko ito ginagawa para kay Joel. Ginagawa ko ito dahil mahal kita. Nina, mahal kita sa wakas ay pag-amin ko sa kanya. Anong sabi mo? Mahal mo ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Nina. Oo, mahal kita. Mahal kita bilang best friend ko. Kaya ayokong may mangyari na hindi maganda sa iyo. Kaya gusto ko na palagi akong nasa tabi mo. Please, Nina, hayaan mo ko na damayan ka kasi nahihirapan na ako kapag nakikita kitang nasasaktan. Bilang best friend mo, kahit kailan hindi kita iiwan at hahayaan na suluhin ang sakit na nararamdaman mo ngayon, tugon ko. Papa Dudut. Kagaya ni Nina ay hindi rin naging madali sa akin ang pagkawala ni Joel. Ilang taon din kasi na nasanay na akong kasama ko silang dalawa ni Nina. Naalala ko pa noong sinamahan ko siya sa mga therapy niya at nakikita ko siyang nahihirapan. Napakaraming beses ko na pinigilan ang sarili ko na maiyak. Bago at pagkatapos kasi ng therapy, palaging nakangiti ang maputlang mga labi ni Joel. Pilit niyang pinapakita sa akin na kaya niya. Kaya bakit magiging dahilan ako para panghinaan siya ng loob? Sinabihan ko rin si Nina noon na palagi niyang tatagan ang loob niya. Papa Dudut. Kasi mabuting tao si Joel kaya hindi ito pababayaan ng Diyos. Pareho kaming nanalig na malalampasan ni Joel ang napakabigat na pagsubok na iyon. Nabigyan kami ng pag-asa noon nang makita namin na lumakas na si Joel. Sinabi pa ng doktor na maganda raw ang pagtanggap ng katawan ni Joel sa mga gamot na ibinibigay dito. Sana raw ay magtuloy-tuloy na iyon para wala na kaming aalalahanin pa. Pero pagkalipas lang ng halos 3 linggo, ay bigla namang nanghina ang katawan ni Joel, Papa Dudut. Hindi na siya halos makapagsalita o makakilos hanggang sa mamatay na nga siya. Sinabi ng doktor noon na bumigay na raw ang katawan ni Joel at hindi na kinakaya pa ang mga gamot hanggang sa tuluyan na nga siyang mamaalam sa amin. Namatay siya habang mahimbing ang tulog namin ni Nina sa loob ng kwarto kung nasaan siya. Papa Dudut, ramdam ko na si Nina ang pinaka-naapektuhan sa pagkawala ni Joel. Ilang araw din siyang hindi nakapasok sa trabaho
at tinawagan ako ng nanay niya para tulungan na makumbinsi si Nina na kumain. Hindi na raw kasi ito masyadong lumalabas ng kwarto at palaging umiiyak doon. Kaya nang puntahan ko siya, ginawa ko ang lahat para maiparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Pati ako ay nawalan din ng isang espesyal na tao sa buhay ko. Hindi niya kailangang suluhin ang sakit na nararamdaman niya. Kasi lahat kami ay nasasaktan pa rin ng mga oras na yon. At doon na nga siya napahagulhol na yumakap sa akin habang sinasabi ang lahat ng bigat na nasa dibdib niya, Papa Dudut. Mahirap talaga ang proseso ng pagtanggap na wala na ang taong mahal natin sa buhay. Pero wala tayong magagawa kung hindi ang umusad. At iyon ang ginawa namin ni Nina. Mahigit 3 taon na ang nakakaraan mula nang mawala si Joel at ramdam ko na hanggang ngayon nasasaktan pa rin si Nina. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi ko pa rin sinasabi sa kanya na mahal ko siya. Alam ko kasi na hindi pa siya handa na buksan ang puso niya para magmahal ulit. Kaya makokontento na lamang muna ako bilang isang kaibigan na pwede niyang sandalan anumang oras. Hanggang dito na lamang po itong sulat ko. Lubos na gumagalang Randy.